Nalalapit na ang pagunitan ng Holy Week o Kwaresma. Sa Immaculate Conception Cathedral sa Cotabato City, sinimulan na ang paghahanda para sa mga nakatakdang aktibidad bilang bahagi ng pag-alala sa sakripisyo at pananampalataya sa banal na linggo. Ang News Now sa report. Ilang araw na lamang ay opisyal nang magsisimula ang Holy Week, isang linggo ng paggunita sa sakripisyo ni Hesukristo na isinasabuhay ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno at kawanggawa. Isa si Carlos Xavier Guerrero na halos 20 taon na nagsisilbi sa simbahan at tumutulong sa pagsasagawa ng mga aktibidad tuwing Kwaresma. Almost 20 years na po ako na nagsisilbi, nag-facilitate kapag mayroong itong panahon ng Kwaresma. Ginagawa po namin yan, syempre, una-una, pagdating ng unang Kwaresma, ito yung tinatawag nating Ash Wednesday. Sa panahon ng Kwaresma, kailangan po natin na isipin at pagnilayan itong sinasabi nating tatlong haligi. Itong tatlong haligi ng Kwaresma, kailangan natin bigyang pansin, pagtuunan. Siyempre, ito yung pag-aayuno. Importante po yan. Or abstinence. And next po ay kailangan natin pagilayan ang pananalangin. Sa panahon po ng Kwaresma, kailangan po natin manalangin. Nagpapaywatik po yan na tayo po ay magpapakumbaba at humingi ng kapatawaran. Yun. At higit sa lahat, yung tinatawag nating kawanggawa. Ngayong taon, ang tema ay nakatuon sa tatlong haligi ng Kwaresma, panalangin, kawanggawa at pag-aayuno. Ang tema po sa panahon ito, sa taong ito, nakapokus po doon sa haligi ng Kwaresma. Yun, yung panalangin, pagkawanggawa at yung pag-aayuno. Inaasahan din ang dagsa ng mga mananampalataya sa iba't ibang araw ng Semana Santa. Kabilang dito ang mga misa, prosesyon at mga gawaing taunang dinadaluhan ng publiko. Maliban po sa Christmas, usually po sa Archdiocese of Cotabato, ang Holy Tuesday, ginagawa po dito ang Holy Chrism. Ito yung masaksiyan po natin ang lahat ng mga pari ng kanilang renewal ng mga kaparian natin. Napakaraming tao po na masaksiyan po natin ang lahat ng mga kaparian at makikita po natin ang lahat ng mga pari ng Archdiocese of Cotabato. And then at the same time, madadagsa din ng mga tao kapag tuwing Holy Thursday. Especially po after ng Holy Thursday, diyan po makakaroon ng tinatawag nating pagbisita sa bawat simbahan. Yan, ang daming tao yan. Especially Good Friday, andyan yung Station of the Cross, procession, and at the same time, pagkahapon, maraming tao yan na makikinig, na sila po ay nagdidilay sa testimony na tinatawag nating 7 last words. At higit sa lahat po ay yung Easter Vigil sa Holy Saturday. Ng alas 6 ng gabi. So talagang dadagsa ang mga tao hanggang sa Easter Sunday. Mauna po yung enkwentro ng mga angels. Ayon naman sa isang mananampalataya, mahalagang maunawaan ang tunay na kahulugan ng Holy Week bilang panahon ng sakripisyo at pagninilay. Ang Holy Week, mauna ang atong pagpamalandong sa kamatayon ni Kristo sa krus. Kita sa magsakripisyo, paningod sa iyahang pagkamatay. Kaya kitang mga Kristiyano, kitang mga Katoliko, nagasunod magyud tanian ang mga pagtulunan sa ato ang simbahan. Nagasunod ta sa pag Holy Week, panahon na nga magpuasa o mag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo, atong hunaon nga nagpakamatay siya sa krus tungod sa atong mga sala. Unta, kitang mga Kristiyano nga Katoliko, atong pamalandungan ang iyahang mga sakripisyo alang sa atong kaluwasan. Samantala,
Abala rin ang mga vendor sa paghahanda ng mga produktong karaniwang ginagamit tuwing Semana Santa, gaya ng kandila at palaspas. Dito magpunta kami mga 7:30. Tapos ilang years na po, mostly nasa 20 years na pagkas-asawa ko. Siya nagtinda talaga dito. May time talaga sir na okay, may time din na mahina, lalo na pag umuulan. Usually naman ganyan naman talaga ang negosyo, upside down naman talaga. Tiyaga lang para makaraos sa araw-araw. Tsaka ano lang, si prayer lang talaga sir. Para naman sa mga nais makiisa sa mga aktibidad, makikita ang kompletong schedule sa bawat simbahan. Actually, sa bawat simbahan, meron naman po ng mga iba't ibang activities. I'm sure, katulad dito sa cathedral, dito po sa simbahan, meron po doon po na nakadikit, nakaplastar sa ng malaking tarpaulin. Doon po ay mga schedules ng Semana Santa. Marcus Uy, iMinds Philippines.